Tahimik ngunit matatag na nagpatuloy ang Japan sa isang mahalagang aksyon sa pagpapaunlad ng kanilang depensa sa karagatan. Noong 2 ng Disyembre ngayong taon, nakita sa JS Asuka ang test ship ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF, ang paglalagay ng isang containerized prototype ng isang high-energy laser system. Ang kagamitang ito na nasa pangangalaga ng Acquisition, Technology and Logistics Agency, ang kauna-unahang 100 kilowatt class fiber laser na na-install sa isang Japanese warship. Nasa loob ng dalawang standard 40-foot containers ang fiber laser modules. 10 magkakahiwalay na laser na tig 10 kilowatts ang lakas at pinagsama upang makakuha ng isang napakalakas na laser beam. Well, mga kapupong, sa mga nakaraang pagsusuri sa lupa, napatunayan nitong kaya nitong tumagos sa metal casings at mga frame ng unmanned aerial vehicles. Dahil sa tagumpay na iyon, inilipat ang proyekto sa maritime trials upang makita kung paano ito gaganap sa gitna ng galaw ng dagat. Sa mga oras na naka-assign ang JS Asuka bilang test platform, hindi ito bagong papel para dito. Nauna na nitong ipinakita ang mga pagsusuri para sa mga advanced na sistema gaya ng radar arrays at maging isang prototype electromagnetic railgun na sinubukan rin sa dagat ngayong taon. Ang railgun na iyon, gawa rin ng Atla, ay nagpakawala ng hypervelocity projectiles na tumama sa isang target na sasakyang pandagat, at ito ang unang patunay na kaya ng Japan na gumamit ng ship-mounted railgun sa aktual na sitwasyon. Sa pagdadala naman ng laser system sa JS Asuka, naghahanda ang Japan para sa serye ng live sea trials. Noong 3 ng Disyembre, naglabas sila ng request para sa paggamit ng target drones na hudyat na maaring magkaroon ng totoong pagtutok at pag-engage sa gitna ng natural na kondisyon ng dagat. Layunin ng mga engineer na makita kung ang laser ay sapat na matatag upang mag-track ng mabilis na aerial threats kahit gumagalaw ang barko, may sea spray o mataas ang humidity. Sa likod ng aksyong ng Japan na ito ay mayroon pa silang mas malawak na gagawing estratehiya. Sa pagtatapos ng Nobyembre at unang linggo ng Disyembre, pinabilis ng Tokyo ang pag-aayos ng depensa malapit sa Taiwan. Sa isla ng Yonaguni, humigit kumulang 110 kilometro mula sa Taiwan, sinabi ng pamahalaan na maglalagay sila ng medium-range surface-to-air missiles, radar installations, ammunition depots, at iba pang infrastruktura bilang bahagi ng tinatawag ng ilan na missile archipelago. Sa pagbisita ni Defense Minister Shinjiro Koizumi sa lugar, sinabi niya na ang hakbang na ito ay ginawa upang mabawasan ang posibilidad na magkaroon ng anumang banta laban sa Japan. Tinawag niya itong para sa pagpigil at hindi para magdulot ng tensyon. Gayunpaman, nagdulot ito ng pag-aalala sa ibang bansa. Ipinahayag ng China ang kanilang pagkadismaya at inilarawan ang galaw ng Japan bilang maaring magpataas ng tensyon sa rehiyon, bagaman walang mga detalye na ipinahayag ng masinsinan. Sa paggamit ng advanced technology at estratehikong pag-aayos sa timog kanlurang bahagi ng bansa ng Japan, malinaw ang direksyon ng bansa. Palakasin ang kakayahan nitong ipagtanggol ang karagatan at airspace. Sa pinagsamang paggamit ng tradisyonal na interceptors, missile batteries, railgun prototypes, at ang paparating na paggamit ng high-energy laser systems, unti-unting bumubuo ang Japan ng isang mas makapal na antas ng seguridad. Isang pagsasanib ng makaluma at makabagong teknolohiya na magbibigay sa kanila ng mas malaking kakayahan sa pagharap ng bagong uri ng mga panganib. Most especially mga kapupong sa ginagawa ngayon ng China dyan sa karagatan, di ba? Nag-ugat ang panibagong tensyon sa pagitan ng Japan at China nang magprotesta ang Tokyo matapos ang dalawang magkahiwalay na insidente na kinasangkutan ng isang aircraft mula sa People's Liberation Army Navy. Ayon sa Japanese Defense Ministry, ang aircraft na isang J-15 na lumipad mula sa carrier na Liaoning ay nag-activate ng radar nito patungo sa Japanese fighter jets na tumutugon noon sa isang posibleng paglapit sa kanilang airspace. Kahit walang paglabag sa mismong airspace ng Japan at walang sino mang nasaktan, sinabi ng mga opisyal ng Japan na ang ginawa ng Chinese aircraft ay nagdulot ng seryosong pag-aalala dahil ang radar lock ay karaniwang palatandaan ng matinding tensyon sa himpapawid. Ang unang insidente ay naganap ng hapon at tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Samantalang ang ikalawang insidente ay nangyari kinagabihan at nagpatuloy ng halos 30 minuto. Sa mga oras na pinoproseso ng Japan ang mga detalye,
Ipinahayag ni Defense Minister Shinjiro Koizumi na ang ginawa ng Chinese aircraft ay isang mapanganib na kilos na lumalagpas sa kinakailangan para sa ligtas na operasyon ng mga sasakyang panghimpapawid. Sinabi niyang naglabas ang Japan ng formal na protesta at hiniling sa China na gumawa ng malinaw na aksyon upang hindi na ito maulit. Mula naman sa panig ng China, iginiit ng kanilang tagapagsalita na si Senior Colonel Wang Zhuemeng na ang kanilang carrier group ay nagsasagawa lamang ng regular at legal na training malapit sa Miyako Island. Pinuntirya rin niya ang Japan, sinasabing paulit-ulit na lumalapit ang kanilang aircraft at nakakaabala sa training area na sa pananaw ng China ay nagdudulot ng panganib sa flight safety. Tinawag pa ng China ang protesta ng Japan na pagpapalaki ng issue at hinikayat ang Tokyo na ihinto ang umano'y mapanirang pahayag. Sa mas malawak na balita, dumagdag pa ito sa umiinit na ugnayan ng dalawang bansa. Nitong mga nakaraang buwan, naging malamig ang relasyon matapos sabihin ni Prime Minister Sanae Takaichi na posibleng gumamit ang Japan ng military response kapag nagkaroon ng seryosong banta mula sa sitwasyon sa Taiwan. Mariing tinutulan ng Beijing ang pahayag na iyon at mula noon ay tila nagiging mas sensitibo ang bawat galaw ng dalawang panig. Pagkaraan ng radar lock incidents, ipinatawag ng Japan ang ambassador ng China upang ihayag ng direkta ang kanilang pagkabahala. Pinagtibay din ng Japan na patuloy nitong babantayan ang mga galaw ng Chinese military sa paligid ng kanilang teritoryo at magpapatuloy ang kanilang heightened vigilance. Sa mga oras na pinag-aaralan ng mga analyst ang insidente, sinabi nilang ang ganitong uri ng radar activation ay itinuturing sa international aviation bilang isang seryosong senyales dahil maaari itong humantong sa hindi pagkakaintindihan o accidental escalation. Isang sitwasyong sinusubukan iwasan ng rehiyon. Nagpahayag din ang Australia ng pagnanais na maging mahinahon ang lahat ng panig at manindigan sa mga alituntunin ng international community. Para sa mga taga-Masid, malinaw na ang insidente ay isang paalala kung gaano kaselan ang paligid sa Western Pacific. Kahit isang training flight lamang ay maaaring mauwi sa mataas na tensyon kung may mali o biglaang aksyon mula sa alinmang panig. Sa huli, kapwa nanindigan ang Japan at China sa kani-kanilang posisyon. Para sa Japan, hindi kinakailangan at hindi nararapat ang ginawa ng aircraft ng China. Para naman sa Beijing, legal ang kanilang training at ang Japan umano ang nakakaistorbo. Sa kabila ng mga palitang pahayag, malinaw na nananatiling marupok ang ugnayan ng dalawang bansa at ang ganitong pangyayari ay nagpapakita kung gaano kadaling umigting ang sitwasyon kapag nagkasabay-sabay ang hindi pagkakaunawaan, tensyon at pag-aalala sa seguridad. Sa mga oras na naging usap-usapan sa social media ang isang video na nagpapakita kay Norman Mangusin habang nagmamaneho, mabilis na kumilos ang Land Transportation Office o LTO upang tugunan ang ipinakitang serye ng paglabag sa batas trapiko. Sa naturang video, makikita ang kanyang sasakyan na Ford Expedition na may plakang hindi ayon sa tamang format at mapapansin ding hindi siya naka-seatbelt. Bukod pa rito, madalas siyang tumingin sa kanyang cellphone habang umaandar ang sasakyan, bagay na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan sa kalsada. Dahil sa sitwasyon, agad na naglabas ang LTO ng show cause order at pansamantalang sinuspinde ang lisensya niya sa loob ng 90 araw. Inatasan siyang magtungo sa tanggapan ng LTO Intelligence and Investigation Division upang magbigay ng opisyal na paliwanag. Ang mga alegasyong tinitingnan ay kinabibilangan ng hindi paggamit ng authorized license plate, hindi pagsusuot ng seatbelt, distracted driving, reckless driving at pagiging hindi karapat-dapat magmaneho ayon sa pamantayan ng ahensya. Kasabay nito, ang Ford Expedition ay inilagay din sa alarm status at ipinatawag para sa masusing roadworthiness inspection. Sa mga oras na dapat sana'y humarap siya sa pagdinig at magbigay ng kanyang panig, hindi siya dumalo sa itinakdang petsa at hindi rin nagbigay ng anumang sagot sa utos ng ahensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos V. Lacanilao, dahil sa kawalan ng tugon, napilitan ng LTO na tuluyang bawiin ang kanyang lisensya. Sinabi ng opisyal na mahalaga ang pakikipagtulungan sa anumang investigasyon, lalo na kapag may responsibilidad na kinakailangan mula sa isang motorista na may malawak na impluwensya online. Sa pag-urong ng lisensya, hindi na pinahihintulutan si Mangusin na mag-operate ng anumang uri ng sasakyan sa kasalukuyan.
Mananatili ring naka-alerto ang Ford Expedition hanggang sa makapasa ito sa kumpletong pagsusuri sa ilalim ng Motor Vehicle Inspection Facility. Nilinaw ng LTO na ang mga ganitong aksyon ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi bahagi ng mas malawak na pagsisikap na mapanatiling ligtas ang kalsada para sa lahat. Sa mga oras na patuloy ang diskusyon tungkol sa responsibilidad ng mga motorista, lalo na yaong may impluwensya sa social media, pinaalalahanan ng LTO ang publiko na ang anumang paglabag, lalo na kung malinaw na dokumentado sa video, ay may kaakibat na seryosong kahihinatnan. Sinabi ng ahensya na ang pagsunod sa batas trapiko ay hindi lamang obligasyon, kundi isa ring paraan upang protektahan ang sarili at kapwa gumagamit ng kalsada. Ang hindi pagtugon sa show cause order ay maaari ring magresulta sa tuluyang pagkawala ng pribilehiyong magmaneho. Hinimok din ng ahensya ang mga content creator na magsilbing mabuting halimbawa, lalo na't marami ang nakasasaksi sa kanilang ginagawa. Para sa LTO, mahalagang ipakita sa publiko na ang ligtas at responsable na pagmamaneho ay dapat unahin at hindi dapat gawing bahagi ng content ang anumang gawain na maaring makapaglagay sa ibang tao sa alanganin. Sa kabuuan, ang pangyayari ay nagsisilbing paalala na anuman ang estado o kasikatan ng isang motorista, pantay-pantay ang pagpapatupad ng batas sa kalsada. Sa mga oras na patuloy ang pag-usad ng investigasyon at mga proseso, nananatiling bukas ang LTO sa pakikipag-ugnayan, ngunit malinaw ang kanilang tindig. Ang kaligtasan sa kalsada ay hindi mapag-uusapan at dapat unahin sa lahat ng pagkakataon. We're happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. So there is another bridge coming. With that bridge, there's 1, 2, 3, 4, 5 bridges mulabang sa Davao River. So there will be 5 bridges, 1 bridge more. Noong taong 2018, inanunsyo ni Nuoy Mayor Sara na maglalaan ang China ng pondo para sa itatayong Davao River Bridge. Ang bridge na ngayon ay kilala bilang Bukana Bridge. Batay sa mga opisyal na dokumento, nagkaroon ng formal na palitan ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa sa parehong taon na nagsilbing unang hakbang patungo sa pagsisimula ng proyekto. Marami ang natuwa sa Davao dahil nakita nila itong pag-asa para sa mas maayos na biyahe at dagdag na infrastruktura para sa lungsod. Mula sa unang pagbanggit nito noong 2018, unti-unting nabuo ang plano hanggang sa maaprubahan ang kabuuang budget na higit 3 bilyong piso sa ilalim ng International Development Assistance. Layunin nitong magtayo ng bagong tulay na magpapaikli sa biyahe, magpapagaan sa trapiko at magbibigay ng alternatibong ruta na hindi na kailangang dumaan sa masikip na downtown area. Pagsapit ng konstruksyon 2023, naging tuloy-tuloy ang trabaho hanggang sa makita na ng publiko ang pisikal na anyo ng tulay. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nasilayan ng mga residente ang mabilis na pag-angat ng istruktura mula sa pagtatayo ng mga piers hanggang sa pagbuo ng upper sections ng extradosed design. Sa pagbisita ni President sa Davao City kahapon, merong ilang mga taga Davao ang hindi natuwa sa pahayag nito na paraba daw siya ang utak ng proyekto. Anyway, sa mga oras na naglalakad si President sa tulay, sinabi niyang malaking ginhawa ang maibibigay nito sa pang-araw-araw na biyahe ng mga taga Davao, lalo na ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Ayon sa kanya, ang dating biyahe na halos 2 oras ay maaari nang bumaba sa 20 hanggang 25 minuto, isang pagbabago na ikinatuwa ng mga driver, commuter at negosyo. Ang Bukana Bridge ay humigit kumulang 1.3 kilometro ang haba, may 4 na lanes, may extradosed structural design at may kasama pang walkway para sa mga naglalakad at path para sa mga siklista. Pinagdudugtong nito ang 2 lugar na matagal nang nangangailangan ng direktang koneksyon upang mas madali ang paglipat mula Silangan papuntang kanluran ng lungsod. Sa mga oras na kinakausap ni President ang mga engineers at lokal na opisyal, sinabi nilang umabot sa 79% ang completion bago sumapit ang Disyembre. Ang natitira na lang ay finishing works tulad ng road markings, pag-aayos ng walkway at electrical installation. Para sa kanila, ang proyekto ay naging maayos at epesyente dahil sa sama-samang aksyon ng mga local workers at international partners. Bahagi ang bridge ng mas malawak na coastal bypass road na tinatayang aabot sa 17 hanggang 18 kilometro. Kapag natapos ang buong network,
mas magkakaroon ng malinaw at diretso na ruta ang mga motorista at hindi na kailangan pang sumabak sa masikip na downtown area. Sa mga oras na papalapit ang pagbubukas ng tulay, ramdam ang excitement ng komunidad. Marami ang dumadaan upang silipin ito mula sa gilid ng ilog, proud dahil may bagong infrastrukturang magpapagaan sa kanilang araw-araw na biyahe. Para sa mga taga Davao, hindi lang ito simpleng bridge. Ito ay simbolo ng pag-unlad, koneksyon, at mas maaliwalas na galaw ng buhay sa kanilang lungsod. Pero ang malaking tanong mga kapupong sino ba talaga ang dapat pasalamatan para sa bagong bridge? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Maagang kumalat sa social media ang isang video na naging usap-usapan sa iba't ibang platform. Sa clip na iyon, makikita si Norman Mangusin habang minamaneho ang kanyang Ford Expedition. Sa unang tingin ay mukha lamang itong karaniwang content, ngunit nang mapansin ng mga manonood ang ilang paglabag, mabilis itong naging sentro ng komentaryo. Napansin ng marami na hindi tunay ang plakang nakakabit sa sasakyan, hindi rin nakasuot ng seatbelt si Mangusin, at hawak pa niya ang kanyang telepono habang umaandar ang sasakyan. Dahil dito, maraming motorista at viewers ang nagpahayag ng pag-aalala sa posibleng panganib sa kalsada. Hindi nagtagal at umabot ang issue sa Land Transportation Office o LTO. Agad na naglabas ng show cause order ang ahensya laban kay Mangusin matapos makita ang malinaw na dokumentasyon ng naturang paglabag. Ayon kay Assistant Secretary Marcus Favre Lacanilao, kailangan niyang dumalo sa pagdinig sa LTO Intelligence and Investigation Division sa Quezon City upang magbigay linaw. Bukod dito, inatasan siyang mag-submit ng nakasulat na paliwanag kung bakit hindi siya dapat mapatawan ng mga kaso kaugnay ng hindi paglalagay ng tamang plaka, hindi paggamit ng seatbelt, paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho, hindi maingat na pagmamaneho at hindi pagtupad sa responsibilidad ng isang lisensyadong driver. Habang patuloy na lumalaki ang issue online patungkol dyan, maraming ordinaryong motorista ang nagbigay pansin sa kahalagahan ng pagtalima sa batas trapiko. May nagsasabing tila naging uso ang pagkuha ng content kahit hindi naaayon sa pamantayan ng kaligtasan, habang ang iba naman ay nagpalaala na mas mainam na maging huwaran ang mga influencer lalo na't marami ang sumusubaybay sa kanila. Si Mangusin, na matagal nang kilala sa paggawa ng mga video tungkol sa kanyang pamumuhay, ay mas lalong napansin dahil sa kakaibang sitwasyong ito. Kasabay ng utos na magpaliwanag, agad ding ipinatupad ng LTO ang pansamantalang suspension ng lisensya niya sa loob ng 70 araw. Nilagyan din ng alarm ang Ford Expedition na nangangahulugang bawal itong gamitin sa anumang transaksyon hanggang hindi ito nadadala sa Motor Vehicle Inspection Facility sa loob ng LTO compound para sa kumpletong pagsusuri. Layunin ng hakbang na ito na matiyak kung maayos at ligtas ang kondisyon ng sasakyan. Nagbigay naman ng paalala si Lacanilao na kung hindi tutugon si Mangusin, hindi dadalo sa pagdinig o hindi magsusumite ng paliwanag, maaring ipagpatuloy ng LTO ang pagresolba sa kaso base sa mga dokumentong hawak na nila. Dahil dito, binibigyan siya ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig bago maglabas ng pinal na desisyon. Sa gitna ng usapin, marami ang nagtanong kung bakit unti-unting dumarami ang mga ganitong insidente kung saan ang pangkaraniwang pagmamaneho ay nagiging bahagi ng online content. Para sa iba, maaring dala ito ng labis na kumpiyansa o paghahangad ng kakaibang kuha para sa social media. Ngunit para sa karamihan, isa itong paalala na ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Anyway mga kapopong, ipinakita ng pangyayaring ito na anuman ang estado o kasikatan ng isang tao, nananatiling mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin sa kalsada. Ang mga mata ng publiko ay maaaring mabilis magbago ng atensyon, ngunit ang kaligtasan sa lansangan ay dapat manatiling pangunahing konsiderasyon ng sino mang humahawak ng manibela.